Sabado ng hapon, unang araw ng aming shoot. Nagpunta kami sa Navotas para sa isang interview. Ayun ang polis eh. Ito na oh. Bago pa. Pero isang tip ang natanggap namin. Sa hindi kalayuan, dalawang lalaki ang magkasunod na pinatay. Isa dito si Junmar. Sa araw ding ito, naulila sa ama ang kanyang 4 na taong gulang na anak. Nung mga bandang mga 3:30, mga ganun po. Nagmemerienda po kami, sabi ng kapitbahay namin, may mga pulis daw po. Nung tawagin po sa amin kalaban, nakita nga po namin mga nakabone, tas may dalang baril. Sabi po ng mga tao doon, may patay nakadapa. Eh di tumakbo po ko ron para makichismis. Si Umak, hindi lumapit po ko para tas sabi ng mga tao, padaanin niyo yung kapatid. Nasa kanal po siya, nilaglag sa kanal. Tapos nakita ko po yung tattoo niya sa likod. Nung pumunta ako, wala pa siyang baril. Tapos sabi si Umak, may baril, nilagyan daw. Tapos hindi na ako pinalapit. Makalipas ang ilang araw, bumalik kami sa lugar ni Junmar sa Market 3, Navotas City. Good morning po. Habang naglalakad sa gitna ng mga barong-barong, alam ko nang mula sa mahirap na pamilya si Junmar. Tulad ng marami sa mga una nang namatay sa kampanya kontra droga. Sa gitna ng kalsada, nakaburol si Junmar. Matatagpuan sa ibabaw ng kanyang ataol ang ilang alay para sa masayang pagtawid niya sa kabilang buhay. Pero matatahimik kaya si Junmar kung sa kanyang paglisan, isang pamilya ang nawalan ng maaasahan? Matatahimik kaya siya kung may naulilang anak na lalaking wala nang makakagis ng ama? Sa kanya po kasi kami talaga kumakapit. Sa kanya, siya na lang yung nag-ano sa amin kung may okay lang ba kayo, may kinakain ba kayo, yung pambaon po ng mga bata siya. Isa na namang nagwakas na buhay ang nadagdag sa body count ng madugong drug war. Kampanyang tinatawag ngayong Oplan Double Barrel Reloaded. Pero kapag kasama ka pala sa libing ng isang taong namatay sa isang drug operation, mararamdaman mong hindi lang siya simpleng numero sa statistics. Makikita mo kasi ang pamilyang naiwan niya, kasama na ang mga batang naulila. Isang taon na ang kampanya kontra droga. Pero wala pang datos ang gobyerno kung ilan talaga ang mga batang naulila.
Sa interview ni DSWD Assistant Secretary Hope Hervilla sa pahayagang Inquirer noong Disyembre ng nakaraang taon, sinabi niyang nasa 18,000 ang orphans o ulila sa kampanya kontra droga. Ang basehan niya, ang 6,000 namatay sa Oplan Tokhang at sa vigilante killing nung panahon na yon. At kung ipagpapalagay na bawat isa ay may naiwang 3 anak, na itinuturing na average na bilang ng anak ng pamilyang Pilipino. Ngayon, inihiwalay na ng PNP ang bilang ng mga namatay sa police operation at bilang ng homicide under investigation kung saan napapabilang yung mga drug suspect na namatay sa kamay ng mga nakamaskarang lalaki na tumatarget sa mga addict at pusher. Sa Navotas City nga, 6 ang magkakahiwalay na pinatay na may kaugnayan umano sa droga sa loob lang ng isang magdamag. Pero hindi sa police operation, kundi sa kamay ng mga lalaking may takip sa mukha at nakasakay sa motorsiklo. May nagpaputok po 3 beses habang kumakain po kami. Nakita niyo ba yung bumarel? Nakabonet po siya eh. Tapos naka-jacket na po. 3 po nakamotor. Sa kamay din ng mga lalaking may takip sa mukha, namatay si Emma Galdones. 35 taong gulang. Dinukot si Emma mula sa kanilang bahay noong May 10 at natagpo ang patay makalipas ang ilang oras. 3 bata ang naiwang ulila sa kanyang pagkawala. Kitang bato, mga bago ko pa to, kasi nang patuyan nakita. Ayaw, makita mo ba? Hindi ko na yung bata. Sa isang kaanak pansamantalang tumutuloy si Joselito at 3 anak na sina Clarice, 10 taong gulang, Cyrus, 9 taon at Justin, 7 taon. Napilitan kasi silang umalis sa dati nilang tahanan para takasan ang alaala ng pagkamatay ni Emma. Ibig nakita ko lang. Nakita ko, binasa ko, sabi ko, siya nga yun. Isang artikulo na ginupit mula sa dyaryo ang ipinakita ni Joselito sa amin. Tungkol ito sa pagkamatay ni Emma. Pakayang pakawalan sa dibdib ko. Papalakas lang sa akin yung 3 bata niya. Yun nga lang sa balita, isa lamang siyang bangkay na walang pangalan na natagpuan sa Baywalk sa Navotas noong May 11. Ayon sa report, nakuha rin sa crime scene ang isang sachet ng hinihinalang shabu. Natutulog yung misis ko, inakyat. Pag-akyat nila, hinila nila yung short, sabi ng anak ko. Hinila nila, pinagigising, pinatatayo. Ayun, hanggang sa nag-iiyakan na. Pilit na pinaamin siya na siya raw yung gano'n na hinahanap. Nasaksihan ito ng 2 anak na babae ni Joselito. Nung humihingi ng kasi maikli lang yung short, magpapalit, di rin nila pinayagan. Ginawa ng anak kong isa, hinagis yung pajama. Talagang pilit na lang din ang asawa ko, kinuha nila. Tapos nasabi, kakausapin lang nila. So si Mrs. tinangay siya ng mga lalaki. Ilan lalaki? Pagkakasabi sa akin ng anak ko, 3 motor, pero 6 nakakatao. Makalipas ang ilang oras, bangkay na nang matagpuan si Emma. Sa isang sulok ng kwarto, nakita naming titig naman sa larawan ng kanyang ina, si Cyrus. Masakit po sa akin na mawala sa amin si Mama. Kasi po lagi po kami pinapantay ni Mama kapag natutulog kami. Tapos po, pag umalis si Mama, kinikiss niya na po kami. Kinikis niya kayo? Saan ka ikaw? Saan ka kinikis ni Mama pag aalis si Mama? Sa lips. Kinikis ka ni Mama sa lips. Ikaw? Sa pisngi. Masalimuot man ang naging buhay ni Emma, malinaw na sa mata ng kanyang mga anak, isa siyang mapagmahal na ina. Ikaw, ano mensahe mo kay Mama? Kung naririnig ka ni Mama ngayon, ano gusto mo sabihin sa kanya? Sana po
Mama, bantayan ko po kami pag natutulog. Ikaw, Clarice. Ito sabihin ko lang po kailangan. Paglubog ng araw sa isang nakaparadang jeep, naglalagi sina Joselito at 3 bata para hindi makaabala sa isa pang kamag-anak na pansamantalang kumukupkop sa kanila. Nung gabing yon, tunog ng ulan ang naghele sa mga bata. At ang jeepning ito, kanilang kanlungan. Ito ang mga tagpong hindi nakikita ng marami sa atin. Ang kaputol ng kwentong hindi natin naririnig. Ang kwento ng mga ulilang patuloy na nagluluksa. Hello, mga bata. Sige, anong pangalan mo? Cyrus. Ikaw naman, anong pangalan mo? Justin. Para mas maunawaan ang epekto nito sa isang pamilya, sumangguni kami kay Dr. Randy De Llosa, isang psychologist. Tinanong sila ng doktor tungkol sa karanasan nila, saloobin at pananaw, kaugnay sa pagpanaw ni Emma. Ito mga bata, gusto ko rin malaman, no, syempre nasaksihan niyo yung pangyayari. Anong damdamin niyo o kaisipan tungkol sa mga taong kumuha sa nanay ninyo? Mga tukhang po. Una po sa bahay namin ginising mo si mama. Tapos pinalabas daw po. Ngayon kung naisip mo yung mga mamang yun, ano yung nafe-feel mo? Anong nararamdaman mo? Sana po ano na po sila. Nawala na po sila. So parang nandun na yung galit. Pakinipang ko po mama ko. Parang nakakulay puti po siyang damit. Nakaduster. Naka-duster na puti. And then yung mukha niya, Malungkot po siya. malungkot. Kung nalulungkot siya, ano kaya yung nalulungkot niya? Ba't kaya siya malungkot? Dahil po sa amin. Bakit kaya? Namimiss niya na po kami. Kapag ikaw, Gusto ko po siyang bumalik sa amin. nafe-feel niyo ba na nandito pa siya or nasa paligid lang siya? Apo. Kasi kagabi, may biglang tulog ko na after 12 o'clock, parang may gumigising sa akin. Ay, sabi ko, alam ko nandiyan ka lang. Sabi ko, pero etong sa 40 days mo, sabay-sabay na namin pakakawalan ikaw dito sa puso namin para malaya na siya. Malaya ka naman. Kung ang bata ay nagkaroon ng awareness tungkol sa death or kamatayan, mas malakas ang tendency na maging depressed sila or magkaroon ng psychiatric disorder, which means that they will grow up with emotional baggage. Kung si Emma namatay sa kamay ng mga hindi kilalang lalaking nakamaskara, si Junmar namatay sa police operation ayon sa kanyang pamilya. Good afternoon. Para i-follow up ang kanyang kaso at ng isa pang kasabay niyang namatay, nagpunta kami sa Navotas Police Station. Noong June 10. Ito lang po sa desk. Dito ko nalinawang sa police operation nga namatay si Junmar dahil nanlaban umano ito. Junmar Abletes, June 10. Opo. Sir, so far naka-record po ba dyan? Yes ma'am, naka-blatter po. Apo. Ano po yung police operation po ba siya, sir? Ang pagkakaalam ko ma'am, ano po ito, police operation. Ang target po, ito pong alias Jojo Aswang po. Number 1 most wanted po ng Navotas po. Ito pong si Junmar Abletes, kasama siya sa grupo ni Jojo Aswang, alias Based Jojo po ito Aswang. sa record ma'am. Apo. Na ano ko lang po rito. Sir, si Jojo Aswang po ba nahuli? Ang pagkakaalam ko po ma'am, at large po yata ito. Naghanap kami ng makakausap tungkol sa kaso, pero balik na lang daw kami kinabukasan para makausap ang kanilang hepe.
Bumalik nga ako kinabukasan at hiniling na makausap ang kanilang hepeng si Senior Superintendent Allen Ocden. Pinaghintay kami, pero laking gulat namin nang magtatakbo si Ocden palabas ng gusali. So yung pulis na, yung hepe nito, inaabangan natin at alam naman niya na inihintay natin siya. Pero dinaanan niya kami, syempre naka-civilian siya. Tapos nung hinahabol ko na siya, hindi siya tumigil. Bagkos, parang halos tumakbo pa dahil bigla siyang nawala, no? Nakapasok na siya kaagad sa kotse. So, ngayon, wala na yung chief of police, wala na tayong mahinga ng paliwanag kaugnay dun sa dalawang namatay dito sa lugar niya. Ako po kayo na hindi mo kami iwan, kaya po hindi po kayo mamamatay. Isang araw na isipan ni Joselito na tuluyan ng lumayo sa kanilang dating tirahan. Lahat ng gamit nilang mag-ama napapaloob sa 2 plastic bag. Sa bagong lugar na lilipatan, umaasa silang maghihilom ang kanilang mga sugat at makapagsisimula silang muli. Kapit mo yung kapit mo.